sandata, ang ating Biblia. Tingnan mo nga po yung katabi. Pag wala pong dali, medyo sabihin, uy, magdadala ka ng Bible, ha? Yan daw po kasi ang ating pinagkaiba, eh. Marami pong tao, tuwing linggo ay may kanya-kanyang lugar na tututuhan. Meron mo sisimba, merong sasamba, merong dadalo sa gawain. Pero ano po ang kaibahan ng mga mananampalataya? Ang mga mananampalataya raw po ay laging may dalang sandata. At iyan ay ang Biblia. Eh pastor, inaantay ko pa yung sinabi mong ipamimigay. Malapit na ho, 2015. Inaantay ho natin, dadating na. Pero kung meron ho tayo sa bahay, huwag ho natin i-display lang. Dalhin ho natin at nang magamit po natin. Buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs chapter 22, Kawikaan 22, talatang 1. Pakisundan na lang po ako nung nasa PowerPoint, no? Proverbs chapter 22 verse 1. Share po natin sa ating mga katabi ang ating Biblia. Sabay-sabay po nating basahin. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Ulit po, sabay-sabay po tayo kahit ano pong salin ng inyong hawak, kahit po English, basahin po natin. Sa 2, 3, basa po. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Tayo po'y manalangin ulit saglit. Yumuko po tayo, Ama, sa pamamagitan po ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa amin. Gabayan mo po kami. Turuan niyo po kami. At sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, itanim mo nga po ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Yun ang binasa natin ay ang karaniwan na nating nababasa, naririnig, na masarap daw po yung meron tayong malinis na pangalan. O magatan mo natin ang ating pag-aaral na good name, God's tag. Good name, God's tag. O ang mabuting pangalan daw po ay ang tatak sa atin ng Panginoon. Ano po? Ang mga pangalan mo ay mayroong mga kahulugan. Kayo po, alam niyo po ba kung ano kahulugan ng pangalan ninyo? Ako, nag-research eh. Kung di ako nagkakamali, ang Edgar daw ho ay ano yata, masayahing mandirigma. Ako ho pala yung masayahing mandirigma. May mga pangalan din ho na malungkot ang kahulugan. Ano po? Pero alam ko, mag-a-agree kayo sa akin, yun mga ang edad ay 50 pataas. Pakitaas ang kamay. 50 pataas. 50 hanggang 120. Ayan, salamat po. Yung iba ayaw umamin. Nung panahon nyo po, ang mga pangalan ay sinusunod saan? Sa kalendaryo. Tama po ba? Basta ho kung sinong santo ang may kapiestahan ng petsa ng kapanganakan, tiyak isusunod ang pangalan doon. Tama po? Halimbawa po, kapiestahan ni Santa Copradia. Kaya ang pangalan ng anak, pag babae, Compradia. Pag lalaki, Compradio. Sinusunod po. Sa paglipas ng panahon na bago, nauso ang mga artista. Pumutok si Nora. Kaya lahat ng babae nung kapanahunan ni Nora, Nora, o kaya Leonora, o kaya Maria Leonora Teresa. Ayan, may kadugtong pa. Pag lalaki, kung hindi Bobot, Pip. O kaya Walter. O kaya Eddie Peregrina, Walter Navarro. Sumunod ho. Nauso naman ho, masyado ng modern. Sinusunod na sa sasakyan. Pangalan ng anak na lalaki, Suzuki. Yung babae, Honda. Pag nakakapag-abroad, pag may uwing tsokolate, pangalan ng anak, Hershey.
Gucci. Di ba ganon? Kisses. Ito ang maganda, hindi ho napatalo ang mga born again, ang mga mananampalataya. Born again ako. Dapat biblical. Nagkaroon ng anak na lalaki, Shadrach, Meshach, Abednego. Karoon ng anak na babae, Esther. Ayan. Hannah. Paglalaki, Emmanuel. Sino rito ang pinangalan sa anak? Jesus. Taas ang kamay. Napakahirap pong pangalan ay Jesus. Kasi pag pinagagalitan mo, Jesus, ang kulit-kulit mo. Parang napakahirap bitiwan. Jesus, halika lang, papaluin kita. Mahirap po, Mahirap. Sa madalit sabi po ay, may kanikan-niya pong kwento ang pangalan. Sa Biblia yung sinabi, mainam ang malinis na pangalan. Pero may mga taong nagpapapalit ng pangalan o kaya'y apelido. Sino ba sa inyo ayaw ng apelido niya? Dadaan sa proseso, magpapalit. Nung kumukuha ako ng lisensya sa pagiging inhinyero sibil, tinatawag kong isa-isa Magpapile ka doon sa bintana, tapos aantayin mong tawagin ka para kuhanin mo yung ID mo. Habang nag-aantay po ako, katakot-takot na apelido. Isa kong apelido ang tumawag sa aking pansin. At sinasabi, ang pangalan ng babae, halimbawa, Teresa Chinelas. Natingin ako sa speaker, sabi ko, gara naman ang apelido nun. Chinelas. Kamuntik na akong maging Stepin. Palagay ko, sabi ko, siguro yung tao na to, dadating ang panahon, magpapabago. Ng apelido. Lalo't guru ka. Sasabihin ng mga estudyante mo, magandang umaga po, Ginang Chinelas. Natatawa ho tayo, Because there is something in our name. Sabi nga sa iyong katabi, mayroon sa pangalan mo. Tanungin niyo nga katabi niyo, ano ba kahulugan ng pangalan mo? Sige, alam mo ba natin? Ako ang aking pangalan ay Dolorosa. Kaya ako ay malungkutin. Kasi pag Dolorosa ho, paghihinagpis Ako kay Corazon. Kaya puso, ako'y mapagmahal. Ako kay Perlita, madaldal, masalita. May kanikan-kanya pong kahulugan. Pero iba po ang sinasabing pangalan sa binasa natin. Ulitin ko po, Kawikaan 22:1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak o ginto o anumang kayamanan. Sabi po ng isang manunulat, the greatest legacy a man could leave his family is a good name. It is one treasure that is hard to earn. Ang maganda raw hong maipamamana natin sa ating pamilya ay ang magandang pangalan. Ga-agree ho ba kayo? Yung pangalang may reputasyon. Yun ba kahit wala na tayo, palibaso dito sa atin, partikular sa Paumbong, uso po yung lahi-lahi. Naalala may mga bansag? Yan kay lahi ni Pedro Penduko. Bakit ito nakilala si Ginoong Pedro Penduko? Kasi meron siyang ugali na naiwan at nagmarka dun sa mga tao na nakakakilala sa kanya. Sino sa inyo nagawin dito sa Torta Village? Alam niyo ba, Torta Village? Nagtataka ako nung araw, bakit tinawag na torta? Yun ho pala, may kanya-kanya ho silang naging katawagan. May tawag daw ay pamilya ng talong. May tawag ay pamilya ng itlog. Pag pinagsama mo nga naman ng talong at itlog, torta. Kaya ho pala naging Torta Village. Sa mga lugar ho natin, mayroong mga pamilya na nilalapitan ng politiko kapag halalan. Bakit po? Maimpluwensya. Malaking angkan. Sabi ho, yan kang pamilya na yan, pinakikinggan dito sa amin. Why? Meron ho silang pangalang dinadala. So, ang mainam daw ho natin maipamamana
ay ang isang pangalang may reputasyon sa ating pamilya. At tandaan niyo daw po, nakasaksi ang langit sa bawat ginagawa natin, pataguman, palihiman, o kaya'y lantad, we always sign our name. Ulitin ko po, sa bawat ginagawa natin, pataguman o lantad, laging nakalagay ang ating pangalan, laging nakataya ang ating pangalan. Why? Tayo po ang gumagawa. Sa madalit sabi po, isang katotohanan, wala po tayong maitatago. Sabihin po sa iyong katabi, wala tayong maililihim. Lahat ay alam ng Diyos. Ngayon po, paano nga po ba tayo magkakaroon ng good name and at the same time, it will be God's tag. Ito ang magiging tatak ng Diyos sa atin. Bayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang 4 na bagay. Una po, paano raw tayo magkakaroon ng mabuting pangalan sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa? Number 1 is fear God. Magkaroon daw po tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Tingnan ho natin yung awit 86, talatang 11. Psalm chapter 86, verse 11. Sampu natin ang ating Biblia. Psalm chapter 86, verse 11. Sabi po, ang kalooban mo'y ituro sa akin at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Sabi po sa Ingles, teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Yun daw ang pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Tanong, Pastor, ano ho ba yung sinasabi niyong banal na pagkatakot sa Diyos? Tayo po ang natutunan nating takot, kaya tayo natatakot kasi masasaktan tayo. Amen po ba? Tayo, yung mga anak natin, maliliit pa lang, tinataniman na natin ang takot sa puso. Ayan eka, may pulis dyan. Ayan eka, may mamaw. Andyan eka, may malaking gagamba. Andyan eka, naalala ko yung pamangkin ko, nandyan na, mosiko. Basta mosiko, takot, tinatakot sa mosiko. Marami ho tayong kinatatakutan kasi tinatakot natin ang ating mga sarili. Pero kakaiba ho na pagkatakot ang sinasabing fear of the Lord or fear of God. Ito yung tinatawag na reverential fear o banal na pagkatakot. Tingnan ho natin ang Deuteronomio 6, 1 hanggang 2. Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 2. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin, at siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong magiging supling upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Tignan po natin yung verse 5 ng Deuteronomy chapter 6. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ulitin ko po. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Ano daw po ang banal na pagkatakot sa Diyos? Ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. Tandaan niyo po,
We cannot fear God if we don't love God. And we will not be able to love God if we do not fear God. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos nang hindi ka natatakot sa Kanya. At hindi ka rin naman matatakot nang hindi mo siya minamahal. They go together. Magkapatid po yun. Yung banal na pagkatakot at pagmamahal sa Diyos. Paano po natin maia-apply sa pinakamababaw na kaparaanan na meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos? Napakasimple po. Alam mo natin, saan ho galit na galit ang Diyos? Saan po galit ang Diyos? Sa ibig niyo ho binubulong. Saan ho galit ang Diyos? Sa gulaman. Galit ang Diyos sa kasalanan. God hates sin. God hates evil. Ngayon, kung tayo po'y may banal na pagkatakot sa Diyos, kakibat nun, mahal natin ang Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, kung ano ang ayaw ng Diyos, ayaw din po natin. Amen? Kung saan galit ang Diyos, galit din po tayo doon. Kung sino ang kaaway ng Diyos, yun din po ang kaaway natin. If the Lord hates sin, kung mahal mo ang Diyos, ibig sabihin may takot ka sa Diyos. Therefore, dapat ang kasalanan mo'y kinakamuhian din natin. But the problem is, ang problema minsan nakikipagtinikling tayo sa kasalanan. Tayo'y parang nasa will time, beat time. Nag-i-step no, step yes. Step in, puro step in. Ayaw mag-step out. Dapat if we want to have a good name, kung gusto natin sa mata ng Diyos, at kasunod noon sa mata ng mga taong nakakakita sa atin, na meron tayong mabuting pangalan, may reputasyon bilang Kristiyano, dapat daw po matakot tayo sa Diyos. Pakitanong mo nga po yung katabi, takot ka ba sa Diyos? Pag sinabi ko namang hindi, natural pastor, sasabihin ko na takot ako sa Diyos. Sabi ho ng isang manunulat, the fear of the Lord reminds us how He hates sin. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay nagpapaalala sa atin na ayaw po ng Diyos ng kasalanan. Kaya kung halimbawa, nandun ka na sa punto na magsisinungaling ka, may banal kang pagkatakot sa Diyos, iiwasan mo yung pagsisinungaling. Subukan nga ho natin. Tanawin mo nga yung katabi mo ngayon at purihin mo siya. Sige, kung ano yung meron siya na ibinigay sa kanya ng Diyos, purihin naman natin. Ang ganda ka ng ilong mo. Tapos, bango. Just be honest. Kanina habang papunta ako rito, nananalimin ako, tingin ko sa sarili ko, pogi-pogi ako. Sabi ko, bihira ka ako, papugi ako ng papugi. Okay ko, nung tumalikod ako, baka yung anino ko nagsalita, sinungaling. Dapat daw po, pagka nandun na tayo sa pagkakataon na magkakasala na tayo, we must step out. Why? Napapaalalahanan ka, gusto ko magkaroon ng magandang pangalan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kaya hanggat maaari, iiwas ako sa kasalanan. Galit na galit ka na sa bahay, makapagbibitiw ka na ng pangit na salita. Tiko mo na bibig, magtimpi. Ang gagawin nyo, pag galit na kayo sa mga anak nyo, sa asawa nyo, paalisin nyo muna sa harap nyo. Okay, ikaw muna umalis. Huwag muna tayo mag-usap. Baka kung ano yung masabi ko. Magpalamig-lamig muna. Pagkatapos, saka ho magsalita. Huwag daw ho kayong mamamalo ng anak nang kayo ay galit. Mamalo daw ho kayo pag hindi kayo galit. Baka narinig naman ng mga anak yan, baka pagpapaluin ako sa amin ni Pastor. Sabi kung dapat naman nung paluin no? Dapat itutuwid naman natin yung ating mga anak kung nagkakamali. Ako, natutunan ko sa eskwelahan for the past 21 years of teaching. Nitong mga huli, nung ako'y nagkakaedad na, pagka ako galit na ako, lalapitin yung estudyante, hindi ko muna kinakausap. Sabi ko, sika ko anak, layo ka muna, mainit ang ulo ko Minsan ang biro ko, layo ka muna anak, sinasapian ako.
lumayo ka muna. Baka kung ano masabi ko sa iyo, baka kung ano magawa ko. Alam na ho ng mga estudyante ko yon. Kaya pag ganito ako, walang lumalapit. Pag nakita ko nila, nagsisimula na uli ako magbiro, nakakangiti, tsaka po sila lalapit. At sir, yung nangyari ho kanina, pasensya na po kayo. Saan nakakaiwas ho kami pareho? Kaya po ba natin iwasan ang kasalanan? Kaya po ba? Kaya po. Bakit? Because the Holy Spirit will lead us. Kung sa ganang sarili ho, ay hindi natin kaya. But because we have the Holy Spirit within, nasa atin ang banal na Espiritu, kaya mo yan, kapatid. Pastor, ako po'y lugmok na sa kasalanan, sa kahalayan, sa pangangalan niya, sa pagnanakaw, sa pag-iimbot, sa pagtanaw ng malaswa. Hindi ko na ho kaya. Kaya mo yan, kapatid. Akala mo lang hindi. Pastor, ako po'y talagang hindi ko po maayalis ang katakawan. Nakakatatlong bandihado po ako. Pag binitwang ko ho yung pangatlo'y humihingal na ako. Alam ko kasalanan niyo. Paano po? Kaya mo yan. Humingi ka ng tulong sa banal na Espiritu. Sabihin po sa iyong katabi, kaya natin ito. Lakasan mo, kaya natin ito. Ayan, yan o yung una. Para magkaroon ng mabuting pangalan, magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. At paano magkakaroon ng banal na pagkatakot? Mahalin mo ang Diyos. Paano ang pagpapatunay na mahal mo ang Diyos? Layuan mo o iwasan ng kasalanan. Pangalawang bagay ho, die to ourselves, ang mamatay sa ating mga sarili. Sabi ho sa Lucas 9:23, Luke chapter 9, verse 23. Alam niyo po, pag sumusunod po kayo sa pagbubuklad ng Biblia, darating ang panahon, kabisado niyo na po yung pahina. Isang ganun mo lang, Luke yan. Pero kung nangangapa pa po tayo, saan ba matatagpuan ng Luke? Ayan, nasa bagong tipan po iyon. Luke chapter 9, verse 23. Ano po ang sinasabi sa verse 23? At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Para kung mabigat yung pangalawa, no, Pastor, mamamatay ako sa aking sarili. Ano po ba ibig sabihin nun? Sabi ko sa binasa, dadalhin mo ang krus mo araw-araw. Pastor, pag sinabi pong krus, ang pagkaunawa namin, kalbaryo, pahirap, masasaktan ka, mahihirapan ka. Hindi po ganon. Pag sinabi yung may kanya ho tayong krus, ibig sabihin, may kanya ho tayong buhay na dapat po natin ipamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At pag sinabi yung pagkamatay sa sarili, tingnan ho natin yung Galatia 5:20. Galatians chapter 5, verse 20. Sabi po sa Galatians 5:20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot. Galatia 5. Okay, simulan mo natin sa verse 19. Simulan ko sa verse 19. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pangangalan niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay.
Verse 22 po, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Verse 24, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus